tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging Values magalang, Education 7. maging matapat, Dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Sa paglalaro, may kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo. Learning competency na isa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga gawaing magpapabuti sa sarili, pamilya at kapwa. Dignidad, estado ng pagiging karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang. Paggalang, pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa dignidad ng tao. UDHR, ang Universal Declaration of Human Rights ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual. Gawin natin. Sinong mas karapat-dapat? Hatiin ng guro ang klase sa maliit na pangkat. Bibigyan ng bawat pangkat ng 2 larawan o paglalarawan ng magkaibang tao sa lipunan. Suriin natin, ano ang inyong naging batayan sa pagpili kung sino ang dapat irespeto? Nagkaroon ba ng pagkakaisa o pagkakaibang mga sagot ng bawat pangkat? Sa totoong buhay, nakikita ba natin na mas pinapaboran o mas iginagalang ang mga taong may mataas na estado sa lipunan? Bakit ito nangyayari? Kung aalisin natin ang pera, katanyagan at posisyon ng 2 tao sa larawan, ano ang matitira sa kanila na pareho nilang taglay? Pag-aralan natin. Tanungin ko kayo, sino sa tingin ninyo ang mas karapat-dapat sa respeto? Isang sikat na leader ng bansa o ang driver ng jeep na sinasakyan mo araw-araw? Kung ang sagot mo ay pareho silang karapat-dapat, tama ka. At ang dahilan kung bakit pantay ang kanilang halaga ay dahil sa isang napakahalagang salita na tatalakayin natin ngayon, ang dignidad ng tao. Kaya ihanda ang iyong mga kwaderno at panulat dahil sa videong ito, aalamin natin kung paano nagiging batayan ang dignidad sa paggalang sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating kapwa. Magsimula muna tayo sa pinagmulan ng salita. Ang salitang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, na ang ibig sabihin ay halaga o kahalagahan. Ito ay isang mahalagang paalala na ang bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. Noong unang panahon, ang orihinal na kahulugan nito ay nagtatakda na ang isang tao ay karapat-dapat sa respeto dahil lamang sa kanyang estado o posisyon sa lipunan. Ngunit kalaunay nabigyan ito ng panibagong konsepto ng United Nations na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Sinasabi sa Artikulo 1 nito na ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Ipinapahayag dito na ang dignidad ay hindi nakabatay sa estado, uri o pribilehyo.
Ito ay likas na taglay ng bawat individual mula sa pagkapanganak. Ayon sa pag-aaral ni Brady, binigyang diin ni Santo Tomas de Aquino ng dignidad ay ang halaga ng isang bagay na hindi lamang sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang o utility sa iba, kundi sa kanyang sariling kabutihan o goodness. Dahil likas ang halagang ito, bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang protektahan ito. Ayon kay Attorney Jacqueline de Guya na tagapagsalita ng CHR, tungkulin ng pamahalaan na tiyakin ang lahat ng mamamayan, anuman ang kasarian, yaman, relihiyon o politikal na pananaw ay nabibigyan ng sapat na proteksyon laban sa kawalang katarungan. Paano naman natin ito isasabuhay? May 3 antas tayo ng pagpapakita ng paggalang batay sa dignidad. Una, sa pag-unlad ng ating sariling dignidad. Ipinapakita natin ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sarili, pagtanggap sa ating mga kakayahan at kahinaan, at pagpapasya na magpakabuti nang hindi natin sinisira ang dignidad ng iba. Ikalawa, ang pagkilala sa dignidad ng pamilya. Ito ay ang pagbibigay halaga at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal, suporta, at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan upang makabuo ng matatag na ugnayan. Ikatlo, ang pagkilala sa dignidad ng kapwa. Nagpapahayag ito ng pantay na pagtingin sa bawat isa sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagtulong ng walang diskriminasyon. Dito lumalago ang isang makatarungang lipunan. Ilapat natin ang aralin. Gumawa ng isang personal na talahanayan sa kwaderno na may 3 hanay. Sumulat ng tag-isang konkretong sariling kilos na gagawin nila ngayong linggo upang maipakita ang paggalang na nakabatay sa dignidad. Tayahin natin ang ating sarili. Basahin ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Saan nagmula ang salitang dignidad na nangangahulugang halaga o kahalagahan? A. Grego na dignus. B. Latin na dignitas. C. Espanyol na dignidad. Ayon sa Artikulo 1 ng UDHR ng United Nations, kailan nagkakaroon ng dignidad ang isang tao? A. Kapag siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at mayaman na. B. Kapag siya ay binigyan ng kapangyarihan ng pamahalaan. C. Likas na taglay na ito ng bawat individual mula sa pagkapanganak. Ikatlo, ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang halaga ng tao ay nakabatay sa kanyang sariling A. Kabutihan, B. Estado, C. Kapakinabangan. Ika-4. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkilala sa dignidad ng pamilya? A. Pagsunod lamang kapag may kapalit na gantimpala o baon. B. Pagpapakita ng pagmamahal, suporta at pag-unawa sa pangangailangan ng bawat isa. C. Pagpapairal ng sariling kagustuhan nang hindi pinapakinggan ang magulang. Ika-5. Paano mo pinakamainam na maipapakita ang pantay na pagkilala sa dignidad ng iyong kapwa? A. Pagrespeto at pagtulong sa kanila anuman ang kanilang kasarian, relihiyon o yaman. B. Pakikipagkaibigan lamang sa mga taong kapareho mo ng politikal na pananaw. C. Pagbibigay ng tulong ngunit may kasamang paghuhusga sa kanilang kalagayan.
Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal at